Hello, Hal? Hello, Hal? Napatawag ka. Gabi na. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Nandito ako sa farm niyo. Hinatid ko lang si Lucille. Magkasama kayo ni Lucille? Paano? Alam mo, Hal, yung kapatid mo, ibang klase ng pagtinopak, no? Naglublob ba naman mag-isa sa ilog? Buti na lang hindi pa ako nakakaalis, kundi kung ano pa nangyari doon. Pahamak pa siguro. Isang paalaala na ang lahat ng gagawin mo maaaring bumalik sa'yo. Pagdating ng 3:00 ng umaga, pag-alay ka ng dasal. Hayaan mong mangibabaw ang gamit ang puot dahil ito ang magpapalakas sa'yo. Kunin mo ang pahay-uod at dasalan ng Latin para lumabas ang itim na paru-paro na magiging alagad mo. Pagkatapos durugin mo ang bahay-uod ng pinong-pino at ipainom mo sa inumin ng taong pasusunurin mo. Spiritus Deus, hoc exponentia opus, et lux minda parere mandatis meis. Spiritus Deus, hoc exponentia opus, et lux minda parere mandatis meis. Pinagawa niyo sa akin gayuma eh. Ilang araw na kaya ako nagpupuyat kakadasal, wala naman nangyayari. Lucille, hindi lahat ng orasyon tumatalab agad. Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang, hindi madali itong pinapasok mo. Kailangan mo ng tiyaga at pasensya. Pero Tita Cora, hindi niyo kasi naintindihan yung sinasabi ko eh. Kailangan tumalab na agad yung gayuma. Baka mamaya palayasin ako ni tatay doon sa bahay. Huwag ka mag-alala. Maniwala ka sa akin.
epekto din yan. Anong gagawin ko habang naghihintay? Okay? Sige na, good night. Gerald? Gerald, ba't ka nandito? Sabi na magkikita tayo sa farm. Namiss mo ba ako? Ikaw talaga, Lucille. Puro ka biro. Ano ka ba? Ano mga sinasabi ko sa'yo? Hindi naman ako nagbibiro eh. Sige. Hindi mo ba namiss ang halik ko? Lucille, sandali lang ha. Bakit? May problema ba? Hindi. Maraming staff dito eh. Baka may makita sa atin kung ano pa isipin nila. Ano ka ba? Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. Ano naman kung ano isipin nila? Kung ikaw wala, ako meron. Kilala ko ni Sir Renato. Anong pa sabihin ng tatay mo? Saka isa pa, gusto ko malaman mo na may mahal na ako iba. Gerald, alam ko naman na may girlfriend ka eh. Pero sinasabi ko nga sa'yo, hindi naman ako seryosa. Lucille, sorry ha, pero kailangan ko na umalis. Bibigyan kita ngayon. Pero tingnan mo, balang araw ko rin ang kusang lalapit sa akin. Alam mo, sabi ko na eh, wala talagang magandang gagawin yung Lucille na yan. O teka, ano nang plano mo? Hindi ko alam. Gusto kong magalit. Gusto kong sugurin si Lucille. Pero hindi naman niya alam yung tungkol sa amin ni Gerald. Kahit pa, Bes. Hindi porkat hindi niya alam eh, pwede na niyang landiin si Gerald. Kasalanan ko to eh. Kung noon pa lang nakinig na ako kay Gerald. Kung noon pa lang umami na ako kay Daddy. Eh di sana hindi nangyayari itong tungkol kay Lucille. Na nagkakagusto ang kapatid ko sa boyfriend ko. Angela, alam naman ni Lucille na may girlfriend si Gerald, diba? Pero sige pa rin siya. Alam mo, desidido talaga yung Lucille na yan na makuha si Gerald eh. Doon pa lang, may something na dyan sa kapatid mo eh. Angela, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Wala naman. Naisip ko lang yung kwento ng kaibigan ko. Nahuli niya kasi may lumalandi sa boyfriend niya. Kaya problemado siya ngayon. Hindi niya alam kung sino aawayin niya. Kung yung boyfriend ba niya o yung flirt na dikit sa boyfriend niya. Sabi mo doon sa kaibigan mo, tanungin niya din sarili niya. Baka naman kasi mamaya, may mali din sa kanya, ganon. Ano ibig mo sabihin? Ano bang itsura ng kaibigan mo? Ano bang ugali? Baka mamaya pangit pala to. Mamaya, pakipot pala siya, kaya naghahanap ng iba yung jowa niya. Eh paano kung sadyang malandi talaga yung babae? Yung tipong gagawin niya yung lahat para lang maagaw yung boyfriend niya. Madali lang yan. Higpitan niya yung hawak niya doon sa boyfriend niya, no? Dahil kung hindi, sorry siya.
makita niya yung boyfriend niya nasa kanduhan na ng iba. Kaya to, Angela, tatandaan mo ha. Advice ko to sa'yo. Yung mga pa-virgin, hindi lahat yan nagwawagi, Diyos ko. Kaya sabi mo dyan sa kaibigan mo, mag-ingat siya. Baka mamaya, sa huli, siya pa yung luhaan.